Alam na naman natambay ako lagi sa FB Marketplace. Na tipong kahit nasa biyahe, ito lang ang lagi kong binabantayan. Para saan? Para sa good deals. At nakita ko nga itong post sa DS Lite na ang title lang ay Nintendo DS. Pero nung tinignan ko yung pics, napansin kong ito yung limited edition na Palkia Dialga ng Pokemon. Na kung titingnan nyo yung presyo ngayon, umaabot na sa 50 mil. Ngayong nire-record ko tong video. Pero itong listing ay nasa 3,000 lang. At nung kinausap ko nga si seller, nalaman ko pang ibibigay niya pati ang box nito at freebies na mga bala. Kaya syempre, Gina. Baligan to siya dumating sa LBC. Ay, nakakapanghinaya nga lang na pinatad siya ng tip ni seller, pero okay lang. Pero syempre sa akin na isang collector na mga ganitong klaseng bagay, nanghihinayang ako. At least, di ba, kung titignan nyo naman, ito yung original na box. Tapos pinagkasya na ni seller lahat dito. Charger. Ito rin yung original ng charger. Tapos yung tatlong gumays. Ooh. Ito feel ko bundled na to dito eh. Oo, tama. Ito nga siguro yun yung time. Tapos ito yung dalawang laro na hindi mo ina-expect na may naglalaro pala ng ganito, no? Actually. Ooh! Nandito na rin pala sa loob yung mga Game Boy games. At box. Tingnan muna natin yung mga manual. Manual ng Pictochat. Mga Nintendo manuals. At yung disc. Special animated episode. Well, at least nandito sa akin lahat ngayon to. Ooh. Disc! Wala na ba? Wala na. Ito siguro yung box na kung nasaan na yung ating DS at meron pa rin mga manual. Registration. Chu. Nintendo Power. Pasok na lang natin. Napakadumi niya. Napakadumi. At syempre, yung DS Lite na meron din carrying case. Nararamdaman ko naman sa loob yung DS Lite. Wow! Napakakunat. Holy Grail. Oh my gosh! Hindi ko in-expect na makakahawak ako na ito. Wow! Touchscreen. Maandar. Maandar din yung Wi-Fi. Tingnan natin ang mga Laros. Ito ay Pokemon Leaf Green. Saksak. Yeah. Sikip pa. Ito naman yung Pokemon Diamante. Yeah. Yan nga natin kung one try. Basa yung dalawa. Sarap ng tunog ng Game Boy. Well, functioning naman lahat ng buttons. Soft touch. Try naman natin yung DS. Diamante. Soft reset. Maandar lahat ng buttons. Pero, nung tiningnan ko ng mabuti yung screen, may burn na. Solid pa talaga yung condition. Minimal scratches. May stylus pa nga eh. Kaso nga lang yung screen lang talaga. Masaklap pa ron, both screens pa yung may burn. Kaya ngayon, susubukan kong i-restore to sa shiny hunting condition. Yung bottom screen, di na problema. Dahil alam kong may working bottom screen akong malinis mula sa pagkarami-rami kong DS Lite na junk parts. Hashtag, di ako addict. Eto! Ang wala na lang ay yung top screen, pero nandiyan naman si Shopee, kaya order na lang at Gina. Nga pala yung dumating na top screen mula sa Shopee. Medyo madumi, pero pwede na to. Bali, magsimula muna tayo sa JS na screwdriver. Unscrew yung battery cover. Tagaktak. Tapos tanggalin na rin natin yung dalawang JS sa taas. Yung kaliwa naman, meron pa siyang rubber pad. Kaya gamit yung precision knife, tanggalin mo lang siya ng dahan-dahan.
Tapos nakalimutan ko, tanggalin po na pala yung stylus, GBA cover, at yung laro kung meron. Gamit ID, sungkitin nyo yung gilid ng baterya para iwas ng gasgas ng shell. Tapos tuloy na sa pagtanggal sa mga natitirang JIS screws. Tagaktak. Pag may sumabit, ikot nyo lang hanggang sa matanggal. Gamit naman tri-wing, may 3 mahabang screws at isang cute sa may cartridge slot. Tagaktak. Pagka natanggal nyo na lahat ng screws, magkakaroon na kayo ng access sa motherboard. Iangat nyo yung shell mula dun sa may LNR na part hanggang sa magka-opening. Dahan-dahanin nyo lang to. Puwersahin nyo yung gilid, dahan-dahan, hanggang sa makapunta kayo sa harap, tapos angat nyo lang ng konti para malaglag na ng kusa yung shell. Walang puwersa dyan. Ingat malalaglag yung mga LNR buttons. Tanggalin nyo na rin yung LNR buttons. Tapos may 2 pang JIS screws sa motherboard. Gamit tweezers, dahan-dahanin mong tanggalin yung kable ng Wi-Fi at yung mic. Tapos matatanggal mo na rin yung Wi-Fi module. Yung kable ng Wi-Fi, diretsuin mo muna tapos saka mo hatakin. Dahan-dahan lang din. Kasi pagkatapos mong tanggalin yan, magkakaroon ka na ng access dun sa ribbon cable patungong sa top screen. Ingat lang kasi baka mamaya matanggalat ng botones. Gamit ko, i-open mo na lang yung flap at congrats. Na-detach mo na yung motherboard. Oh, yes! May access na tayo sa motherboard. At dahil papalitan nga natin yung bottom screen, gamit ko ulit, buksan yung flap pantanggal sa ribbon cable ng bottom screen mismo. Tapos gamit yung tweezers, buksan ulit natin yung flap pantanggal naman sa digitizer. Tapos konting wiggle lang, matatanggal na rin naman yung bottom screen dun sa flap. Ang goal natin ngayon ay itong bottom screen sa kaliwa na walang burn ay ililipat natin dito sa may burn natin na bottom screen. Mas nadadalhin ako kapag ginagamit ko na lang yung kuko pang separate ng digitizer tsaka ng bottom screen. Basta dahan-dahan lang. Kasi kung tutusin naman, yung glue naman na ginamit dito ay halos 10 years na rin naman at hindi na rin talaga sila madikit. Kaya tamang puwersa lang. Basta huwag yung sobrang puwersa na alam mong mababasag yung screen. Maghihiwalay din yan. O diba, pasensya lang. Basic. Dito ka na rin magkakaroon ng pagkakataon i-check kung magkakaroon ba ng dust na malilit na dust na alam mong maiirita ka kapag nilalaro mo na yung DS. Kaya gamit ang dust blower o kung ano man, tanggalin mo na yung mga nakikita mong dust. Dito tamang pantay na lang. Una syempre yung digitizer, tapos yung bottom screen. Kapag pantay naman na yan, skwalado sa tuktok, goods na yan. Tapos dito mo na rin pala pwedeng i-test kung gumagana ba yung top screen na nabili mo sa Shopee o kung saan mang online store. Basta ipasok mo lang lahat ng mga dapat ipasok ng tama at ikabit mo yung Wi-Fi module. Salpak mo yung top screen. Hawakan mo yung battery in place. At subukan mong buksan. OM. Oh, diba? Umaandar. Wala nang mga burn. Wala nang mga burn, guys. Wala nang mga burn. Goods. Okay, balik tayo sa disassembly. Tanggalin nyo na yung mga rubber membranes, tapos tagaktak nyo yung buttons. Gamit ang JIS screwdriver, tanggalin mo yung 2 na nag-hold dun sa hinge cover. Tapos dapat sasama na dun yung hinge. Pero dito sa unit na to, hindi ko alam bakit. Yung mga kable, diretso mo muna para magkaroon ka ng uwang para dun sa ribbon cable. Kasi ipapasok mo yan dun sa maliit na slit na mag-ingat ka dahan-dahan na tulak hanggang sa lumabas na siya. Tamang alalay lang hanggang ma-shoot sa slit. Kung saan naman lalabas yan. Tapos dahan-dahanin mo na rin hatakin yung mga cables. Dito ka magkakaroon na tsansa na linisin yung ilalim ng hinge plate. Kaya gamit ang 99% isopropyl alcohol, punasan mo na lang siya. Hanggang sa kuminang. Gamit ulit yung precision knife, dahan-dahanin mong tanggalin yung rubber pads dito sa top shell. Ito talaga mag-ingat ka na. Kasi konting mali mo lang magagasgasan na yung shell at pangit na yung DS Lite pagkatapos nun. Kasi halatang binuksan na. Mainam din kasi na ingatan mo yung rubber pads. Lalo na dito, limited edition to. Yung glossy metallic na kulay nito sayang kapag nasira. Kaya kung matagal, basta dahan-dahan, G lang.
O diba, ang linis. Walang gasgas. Wow. Kala mo hindi binuksan eh. Ngayon, ulitin mo na lang to ng 3 beses. Ngayon, gamit ulit JAS. Tanggalin mo na yung 4 na screws. Tapos bago ko makalimutan, tanggalin mo rin yung hinge. Ayaw niya matanggal ng kamay kaya ginamit ko tong wire cutter pantanggal. Tapos pagkatapos nun, slide nyo na lang to pababa. Saan ka lang yan? Bakit napakahirap nito i-slide? Bali siguro mga 30 seconds na pagpuwersa, ayaw pa rin. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na rin yung mga rubber tabs na nakadikit dito sa top screen. Kasi kung titingnan nyo, parang dinidikit niya yung front and back plate together. Kaya gamit ang precision knife, dahan-dahan ko tong tinanggal. Tamang alalay lang habang pinipuwersa mo ng konting-konti lang. Pati na rin sa kabila. Tapos sinubukan ko na ulit siyang puwersa yung slide pababa. Kaso ayaw talaga. Sinubukan ko nang kumuha ng napakagandang buwelo at tinudo ko na yung puwersa ko na alam ko naman na hindi pa rin masisira. Kaso ayaw talaga eh. Tingnan nyo kung gano'n lang dapat kadali kapag katatanggalin nyo. Yan, ganyan lang. Umaba na agad. Kahit dito yung puwersa, pwede yun. Kahit dito sa likod, tanggal. Ito, hindi ko maintindihan. Kahit ipuwersa mo siya sa likod. Tangina, feel ko masisira mo na ito bago mo talaga puwersahin. I mean, ayaw talaga eh. Maximum effort na yung ginawa ko eh, kaso wala. Todo puwersa ko nang tinutulak yung bottom part. Kaso ayaw talaga. Feel ko na nga naka-glue siya eh, kasi ayaw niya talagang kumalas, men. Shit. Tangina, ano ba ito naka-glue? Feel ko nga naka-glue to. Grabe yun. Wala talagang separation eh. Well. Tinry ko naman yung best ko talagang ma-restore tong DS Lite na to. Kaso baka may mga bagay lang talagang ayaw magpaayos. Sayang naman. Akala ko pa naman magsasaya kami sa shiny hunting. Akala ko lang pala. At least, meron pa rin akong holy grail na DS Lite sa collection ko. Astig. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nasira yung top screen. Shit!